Okay, what's up mga ka-goldfish tambayan? Ito na naman tayo sa another goldfish vlog. This is Jamir Goldfish and welcome to my channel. Ang topic natin for today is about SBD. I'm going to share sa inyo guys mga experience ko sa mga goldfish ko na nagkaroon ng SBD, kung paano ko sila ginamot, kung ano ang remedy. Ano nga ba ang SBD? Ang SBD ay swim bladder disorder. Ayan po yung nagkakaroon po sila ng problema internal. Nahihirapan silang mag-digest or yung buoyancy ng kanilang body ay nagkakaroon ng problema, kaya bumabaliktad sila, lumulutang sa ibabaw, or yung nahihirapan sila lumangoy, umaangat yung bandang buntot nila. Common yan nakukuha sa overfeeding, lalo na yung mga pellets na binibigay natin sobrang tigas. Siyempre tayong mga newbie, wala pa tayong idea, kaya bigay pa rin tayo ng bigay, natutuwa tayo magpakain, gusto natin lumaki sila agad. Kaya yun, di natin na iisip nung una na mahirapan pala silang ma-digest pagka madami silang nakakain. Noong una, wala pa akong idea, ganun pa akong magpakain. Rekta sa goldfish yung pellet. Pero pwede naman yun. Pero wag lang mag-overfeed, at least 2 to 3 times. Subukan yung pisilin yung mga pellet, sobrang tigas. Isipin nyo pag kinain ng goldfish nyo yun, diba? Mahirap ma-digest, lalo na wala ata silang ipin or nasa loob yung ipin. Kaya mas goods yung ibababad nyo muna sila sa probiotics para lumambot yung pellet, para pag kinain ng goldfish nyo malambot na. Tapos yung pellet, na-absorb nyo yung vitamins ng probiotics, mas effective, mas lalong makokonsume ng isda natin yung vitamins ng probiotics na binibigay natin. Yung probiotics na yun yung custom mix. Try nyong i-PM si Boss Mike at effective yung custom mix niya. Kung wala naman kayong probiotics, kahit ibabad nyo lang sa mineral water yung pellet nyo. Pero wag sobrang daming tubig, yung sakto lang, yung para lumambot lang yung pellets nyo, para pagka pinakain nyo sa goldfish nyo malambot na. Iwas SBD yun ang para sa akin. Ulitin ko po ulit mga boss, hindi po ako expert, based on experience lang po. Gusto ko lang po i-share para makatulong po sa co-hobbyist po natin. Ito mga boss, explain ko sa inyo kung paano siya nagka-SBD. Ayan, grow out challenge yan ni Boss Miko. Ayan si Artas dati. Ayan siya, nung una kong nakuha, medyo payat pa, tapos hindi pa bilog yung katawan niya. Ayan, medyo bumibilog na siya dyan. Siguro almost 1 week na siya mahigit sa akin yan. Yan, dahil grow out challenge yan, naka-boost feeding sila. Nakababad sa custom mix yung pellets nila. Yung dalawang bronze dyan mga boss, mad grade yan. Pagka nag-groom kasi ako, sinasama ako ng kasama. Hindi ko pa kasi na-try ng mag-isa lang sila sa pag-groom. Feeling ko malulungkot mag-isa. Ito yung jesada natin dati, si Soka. Dito ko sila grinom sa reptab na malaki. Magtutumas na siya mahigit dito. Kita nyo, busog na busog, bilog na bilog. Naka-boost feed yan, 10 times a day ko kung pakainin yan. Dito, mag-almost 3 months na siya. Ang ganda na. Biruin mo, ganyan siya kalaki. Dati talaga tutok na tutok ako sa grooming, kaya mabilis nila lumaki. Ayan, mapapansin nyo ilalim, parang may scrape. Lagi ko ini-scrape yan dati. Bilis lumago nung lumot dati, nung talagang tutok ako sa grooming, kasi boost feed talaga ako eh. Share ko lang din po mga bossing, baka mahilig po kayo sa mga Japanese food. Ayan po yung dining area natin na alfresco. Sa gilid niyan may pinto po dyan, nandun po yung setup natin ng grooming tank ng reptab. Ayan po yung sa baba natin, ayan makikita niyo yung
fish tank mula Isoka. Kung mahilig po kayo sa mga Japanese food at saka kung gusto nyo makita yung goldfish ko, PM nyo lang ako mga boss. Minsan kasi may mga pumupunta na nakakapanood ng vlog natin, minsan wala ako hindi sila pinapapasok dun sa setup sa taas. Yan, nakakatuwa nga yung aquarium sa baba madalas tinitingnan ng mga customer, tas ang dami nagtatanong. Yan po yung bestseller namin na party platter. Yan po madalas in-order ng mga customer namin pag may mga handaan, birthday, or celebration. Yan, laging in-order po sa amin yan. Yan po yung sushi boat natin. Merong salmon uzumaki, salmon nigiri, ebe nigiri, unagi nigiri. Yan po yung mga nigiri natin sa sushi boat. And po, meron din tayong ebe tempura at saka fresh tuna. Yung salmon po natin, imported po yan. Isang buo po yan, in-order namin, kami po nagkakatay. Yan, kitang-kita yung quality salmon natin. Sarap niyan. Sabay may pilsen ka. Sabay sausaw sa wasabi kiko man. Sarap nun mga par. Sabay may amats ka na paro. Sabay higop lang mainit na sabaw ng ramen. Mapapasarap ang tulog mo niyan par. Okay mga ka-giggles, balik na naman tayo sa usapang SBD. Ayan si Artas. Ginugroom ko sila dati sa 75 gallon. Ayan, bronze pa rin yung mga mat grade na kapatid niya. Pero ayan, si Artas medyo gumaganda-ganda na yung kulay niya. Yung mga bronze, pag gusto nyo mag-black, maglagay kayo ng black background para mag-adapt sila sa kulay ng black. Yung ginawa ko sa tank ko ngayon, nilagyan ko ng garbage bag tapos tinape ko lang imbis na pinturahan para pag gusto mo nang alisin yung black, di tanggalin mo lang. Ayan, si Artas gumaganda na. Boost feed din niya, nasa 10 times to 12 times ko sila pakainin. Kasi sinasabay ko yan sa grow out ng Jesada Yung pagkain nila magkasabay Ayan, mas lalong umiitim na yung mga stripe ni Artas dito. Pero yung dalawang bronze, hindi pa rin nagbablock. Sa mga goldfish ko na tinamaan ng SBD, mostly sa SBST, sa mga short body na Oranda. Pero sa Ranchu, sa Oranda na midtail, kahit boost feed ako, wala pa ako na experience na tumihaya or nagka-SBD sa kanila. Na-experience ko lang talaga yan sa ST. Pero tingin ko sa jeans yun kasi tatlo sila magkakapatid. Lahat sila tinamaan ng SBD. Kasi meron akong ST na breed ni Boss MFL Goldfish. Kasabay ng Jesada yun. Boost feed yun. Pero matibay talaga yun. Kahit boost feeding ako, hindi sila nagkaroon ng SBD. Si si Nori at saka si Yamato. Kaya meron talagang mga goldfish na prone sa SBD. Mahina yung panunaw. Kaya yun yung iiwasan natin. Kaso sa grow out challenge minsan hindi maiwasan niya kasi syempre gusto nating manalo. Mapaganda sila at bumilis lumaki. Talagang magbo-boost feed tayo. Malas na lang talaga pagka tinamaan or makakuha tayo ng goldfish na mahina yung immune system. Ang ganda talaga ni Artas dati. Pero wala bigla siyang tinamaan nung yun nga, nagka mild SBD siya. Yung isang mat grade na yan, tabing yung bibig niyan kaya pinamigay ko. Yung isa naman, ayun si Boundoman, bronze pa siya. Pero yung mga last vlog ko, nakita nyo naman, medyo nagkaroon siya ng kulay na black. Ang ganda talaga nung pagka-stripe ni Artas dati. Talagang binibili sa akin yan, maliit pa lang. Madami nag-aabang na lumaki siya. Kaso yun nga hindi natin maiwasan na na-timingan tayo, nagkaroon siya ng sakit. Nabati siguro kasi dun sa GC namin ng JMT puro sinasabi champion na. Gandang ganda sila Siya lang kasi yung sa JMT na ganyan na white tiger. Kala natin swinerte na tayo sa picking pero yun pala may pagsubok na dumating kay Artas.
Yung mga dati kong goldfish na ST na Oranda na nagkaroon ng SBD, nagamot ko naman sila, mga 3 silang nagkaroon eh. Ang ginawa ko, in-outdoor ko lang sila. Yun, naging normal naman yung langoy nila nung na-direct sunlight sila, kasi yung araw ko mula 7 AM to 5 PM, sobrang init nun pagka talagang tirik yung araw. Sa sobrang init siguro nung tubig mga boss sa outdoor, kaya sila natutunawan ng maayos. Di katulad kasi pag indoor, malamig yung tubig. Yung mga prone sa SBD yan, mabilis silang tumihaya, or kung may heater kayo, yun, mag-heater kayo para madali silang matunawan. Pero yung mga goldfish ko na gumaling na nagkaroon ng SBD, pag binuspid ko uli sila, tumitihaya uli sila. Kaya ang ginagawa ko nun, isang beses ko lang sila pakainin, tapos di ko sila inahalo sa mga goldfish na binubuspid ko na mabilis matunawan. Kaya ngayon sa mga alaga ko, never na talaga ako nagbigay nung direkta na galing sa sa lagayan ng pellet, yung matigas pa. Talagang binababad ko sa custom mix or sa mineral water para malambot na pag kinain nila. Ganda talaga ni Artas dati, bilog na bilog. Ano siya, blue base na gray. Pag nakita nyo siya close up, medyo may pagka bluish yung color niya. Talagang nanghinayang ako dyan, nalungkot ako nung tinamaan siya ng sakit. Mostly daw na tinatamaan ng SBD mga bossing, yung mga SBST, yan po ang sabi sa akin ng mga ibang master groomer tsaka breeder. Kasi syempre nung nagkasakit si Artas, nagtanong ako kung anong gagawin ko, kung bakit tinamaan. Nagtanong ako sa mga veteranong mga groomers tsaka breeders. Mapapansin daw yan sa hubog ng katawan ng goldfish pagka prone sa SBD, lalo yung mga short body tapos bilog na goldfish, kasi yung bitoka daw noon maliit, kaya mahirapan silang matunawan yan. Mapapansin nyo si Artas, bilog na bilog siya, may pagka short body. Ang mali ko dyan, binuspid ko. Hindi naman grooming grow out challenge yung JMMT, grooming challenge siya. Pag sinabing grooming challenge, wala namang palakihan yan, ano lang yan, pagandahan, kaya hindi mo kailangan madaliin. Kaya yung mga jesada ko tsaka sila Nori, medyo may pagkapahaba yung katawan nila, kaya kahit i-boost speed okay lang, kasi yung intestines nila malaki. Di katulad ng mga short body, yung talaga kalanganin. Kaya yan, ganun talaga, lesson learned, charge to experience. Kaya gumawa ako ng video na to, sana makatulong, maging tips para hindi mangyari sa iba. Yan, ito yung video na last na nakita ko siyang maganda, kasi sinali ko siya sa Hiraya sa online goldfish show. Nilipat ko siya sa RepTab, yun, dun siya tinamaan. Dun ako nagulat na parang tumatumbling-tumbling na siya sa RepTab, tapos nilipat ko siya dun sa 100 gallon. Ayan na siya mga bossing, medyo wala na siya sa kondisyon yan Ayan, ganyan siya lumangoy, nahihirapan na siya, pero ang takaw niya pa rin. Kaya ang ginawa ko dyan, lahat dun sa tank na yan for 1 week, na isang beses ko lang pinakain para makasabay kay Artas, tapos binabaan ko yung tubig niya. Naka-recover naman siya, pero unti-unting nag-fade yung kulay niya. Tapos hindi na siya katulad nung dati na mabilis lumangoy. Yung makikita nyo maliksi talaga, parang makikita nyo na hirap na siya lumangoy. Ayan kaya nakikita nyo dyan, wala na, pumutla na siya. Ayan, sinama ko siya kalila Nori at Yamato. Binuboost speed ko sila dyan. Medyo nakakasabay pa rin naman siya nung kahit nagkaganyan. Pero may time talaga minsan na medyo nahihirapan siya lumangoy, bumabaliktad siya. Kaya pag gano'n, hindi ko siya binuboost speed. Tsaka tutok yung araw dyan, nakaka-recover din siya agad. Babawasan lang talaga yung kain. Ayan, in-indoor ko. Ayan, nakita niyo yung langoy niya. Ayan, si
Nori, oh, ganda. Ayan si Yamato, tas ayan si Marco Phoenix. Ini-indoor ko sila para may display uli dyan sa dining natin sa baba. Ganda sana talaga ni Artas kung na-maintain natin. Nga pala, in-out natin si Artas kay Boss Lou NJ. Shoutout sa iyo, Boss Lou NJ. Maraming salamat at swerte kagad si Sir. Kasi na-breed niya kagad, nag-lay kagad yung female niya, tapos hinabol agad ni Artas yung fem niya. Ngayon, nag-hatch na. Ayan, si Bossing, nakailang balik na rin siya sa Miyamoto. Kumain siya, tapos nag-order siya uli nung deep fry maki na bestseller namin. Ito na pala si Boundoman. Oh, nakita niyo siya dati, bronze na bronze. Pero ngayon may pagka-tiger na black siya. Kaso nung nilipat ko siya sa 100 gallon, naging bronze siya lahat. Sana makondisyon ko ulit, bumalik yung pagka-black niya. Nababakbak kasi yung algae dun sa fish tank eh. Hindi katulad nung sa reptab, talagang simula nung una nandun na yung algae, hindi nababakbak. Dahil siguro yung plastic na kakapitan ng algae, hindi basta-basta na aalis. Di katulad sa glass, madulas siya, laging nababakbak pag sobrang init na. Ganda din ito ni Boundoman, sana mabreed ko. Gagamitin nating match yan. Male din yan si Boundoman tsaka si Artas. Abangan natin yung mga fry ni Boss Lou NJ. PM nyo siya. Sana palaki kagad ni Boss. Mapilian ng potential, PM nyo na kaagad siya. Nako, baka may white tiger na lumitaw doon na show grade. Nako, PM nyo na kaagad si Boss Lou NJ. Okay guys, hanggang dito na lang uli. Please like, share, and subscribe, and God bless.